The Savior said, "Learn of me, listen to my words." The multitudes that followed there in Galilee marveled at his wisdom, at the truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard the part that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo the ages with a promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Abide with me, the Savior said. Walk with me in meekness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea. In words indeed he taught them, and he said, "Come follow me." And in the Master's voice they heard the part that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo the ages with a promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Oh, can you hear his voice re-echo the ages with a promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Welcome sa aton nga presentation subong nga gabi. Paabot namon ang mainit namon nga pagpanamyaw sa tanan nga mga kauturan sakop sang West Visayan Conference. Kag ginapasalamatan namon ang inyo nga pagsunod sa aton nga nightly presentation, Choose Life and Good Health too.
Kag kabay pa nga na-bless kita sa aton nga mga previous nga mga presentations. And subong nga gabi aton nga tun-an mga kauturan ang isa sa mga importante nga butang nga aton maintindihan kung ano aton katungdanan sa aton nga palibot. We will be talking about environments, no? Karon nga gabi, ano gid bala ang aton nga relasyon sa aton nga palibot? May ara bala ini nga kaangtanan sa aton ikaayong lawas, sa aton nga longevity, sa aton nga relasyon sa aton nga Dios, kag sa aton relasyon man sa aton nga palibot. So aton tun-an ini mga utod. Now, may isa ka istorya nga nagasiling nga may isa ka tawo nga nagkadto sa isa ka seafood restaurant sa Europa. Kag nagdala siya sang salakyan. Kag ang iya salakyan ginpark gid sa tubangan sina nga restaurant nga wala niya ginpatay ini ang iya makina kag nagkuha siya sang balde didto sa restaurant kag nagdiretso siya sulod didto sa isa ka dako nga aquarium. Kag ginkuha niya ang isa ka dako nga lobster. Kag ginsulod ini didto sa iya nga balde kag nagdali-dali siya guwa sa restaurant. Ginkarga niya ini sa iya nga salakyan kag nagkadto siya didto sa dagat. Kag iya ini ginbuy-an mga utod. Kag ang balita nagasiling kag gintawag ini the Great Lobster Rescue. Sa sini nga tawo, ginkabig siya mga kauturan sang iban nga isa ka hero. Pero iban nagatawag sa iya nga kawatan. Kay ginkawat niya atong lobster. Wala niya ginbayran ato. Ginkuha niya dito sa aquarium sa isa ka restaurant kag dala dito sa dagat. Pero mga kauturan, ako nagapati nga atong isa ka lobster was just one lobster, no? But in his mind it was a symbol of how we as humans exploit the environment for our own ends. Insakto man mga kauturan. Ang kaisa ginaabusaran naton ang aton nga palibot bangod lang agod nga maabot ang aton nga luyag, ang aton nga gusto. Kag sa isa ka bahin, may isa man ka istorya mga utod sa nagligad nga mga tinuig dito sa Amerika, may isa ka very powerful nga government official nga nag-create sang isa ka very remarkable nga statement nga nagasiling niya, we didn't need to worry about taking care of the environment or worry about preserving natural resources. Why? Siling niya, Jesus was coming soon, and when He did issue like the environment and natural resources would no longer be important. Siling niya, wala na ni pulos ni, makarin na si Kristo. Kag hindi na kinanglan nga aton tatapon ni ang mga palibot naton. Pabayaan ta na lang na. Kaya makarin na ang Ginoo. Amo na ang iya nga statement. Kag madamo ang nag-react sa iya nga statement sining government official. Tinuod mga utod, ikaduhang Pedro 3:10 hasta sa 12 nagasiling, magabalik gid ang Ginoo. Kag ina nga adlaw magaabot pareho sang pag-abot sang makawat nga indi mo mahibaluan kung san-o. Mabatian mo nga may nagaragubrob kag madula ang langit, masunog ang duta kag ang tanan nga ara sa duta madula. Tinuod na amo nang hambal sa Balang Kasulatan, tungod nga ang tanan madula sini nga paagi. Dapat magkabuhi kita nga balaan kag Dios nun. Nakita nyo na? Bangod niya ini mga butang madula, bala naton may katapusan ini, ang hambal ni Apostol Pedro diri, dapat magkabuhi kita sang pagkabuhi nga balaan kag Dios nun. Samtang
nagapaabot kita sang adlaw nga magabalik siya, kag samtang ginahimo ta ang aton masarangan agud mapadali ang iya pagbalik. Sa sina nga adlaw, sunugon ang langit kag madula ini, kag magakatunaw sa kainit ang tanan nga yara sa duta. So makita naton diri sa gilayon nagkaladugmok ang bilog nga estatwa. Amo ini ang istorya diri sa Daniel, mga kauturan. Kung aton iangot ini dito sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 35, makita naton, mga kauturan, nga ang atong dako nga larawan nga nakit-an sa damgo ni Haring Nabucodonosor nga nagkugmat siya, nahadlok siya. Kag atong larawan nga atong mga kauturan, nagasimbolo ato sa mga dalagko nga mga nasyon nga mga dominar sa sininga kalibutan. Nabalaan nato ng istorya nga ang ulo nagasimbolo sang bulawan nga nagatudlo na ato sa nasyon sang Babylonia. Ang dughan nga saway nga pilak nagasimbolo siya sa Medo-Persia, kag ang saway nagasimbolo sa sang Grisya, kag ang salsalon nagasimbolo sa sang Roma. Pero diri, mga utod, nakita naton nga nagahambal sa Daniel 2 versikulo 35 nga sa gilayon nagkaladugmok ang bilog nga estatwa nga salsalon tisa saway pila kag bulawan, kag nangin pariho lang ini sang upa sa linasan nga ginpalid sang hangin kon diin. Nakita naton diri nga ini nga istorya nagasugid nga ini mga nasyon nga nagdominar sa sininga kalibutan magkalawala ini. Pero ang bato nga nagdugmok sa tiil sang estatwa nangindako nga bukid kag naglikop sa bugos nga kalibutan. So nakita naton diri, mga kauturan, nagaportray ini sang umalabot nga ginharian sang Dios sa sininga kalibutan, kag amoy na ang nagasimbolo sang bato, kag amoy na ang ginharian ni Kristo, ay ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Hesus sa sininga kalibutan. Versikulo 13 sa ikaduhang Pedro 3 nagasiling, pero nagahulat kita sang ginpromisa sang Dios sa aton nga bag-ong mga langit kag bag-ong duta, nga sa diin magatinir ang mga matarong. Kag sa Isaiah 65 versikulo 17 nagasiling, pamati mahimo ako sing bag-o nga langit kag bag-ong duta, ang daan nga langit kag ang daan nga duta malimtana. So amoy ni, mga kauturan, ang picture nga gusto i-portray sa balaan nga kasulatan nga sa uli nga adlaw ining aton nga kalibutan magakawala ini, kag niyan islan sang Dios sang bag-ong langit kag ang bag-ong duta. Kita nga mga Kristohanon nakahibalo sini. Pero mga utod, bilang mga Kristohanon, ano gid bala ang aton nga katungdanan sa aton nga palibot? Pabayaan bala naton ini kay makarin ang Ginoo? Hindi na bala naton tatapon ang aton nga palibot? Linapta lang bala kita sang aton mga basura anywhere? Anyway, si Ginoong Hesus mabalik. Bahala na daya ang kalibutan niya ini kay ti makarin ang Ginoo. Mahaboy lang ko sang akon gusto, kundiin ko gusto iaboy akon basura kay makarin ang Ginoo. Is this what as Christian amo bala ini ang aton nga mga kinaiya sa aton nga palibot? Mga utod, dumdumon naton nga ang aton nga palibot may kaangtanan ini sa aton nga ikaayong lawas. Kung ang aton nga palibot, ang aton nga environment, manami nga environment, mag-expect kita nga inang environment may impact sa aton nga ikaayong lawas. But kung ang aton gani palibot mahigko, aton palibot polluted, ano ispektaro naton sa naga-istar dira sa sina nga palibot, mga kauturan? Sa sina nga lugar nga perte kahigko. Of course, ara man ang mga balatian. So nakita naton diri as Christian, may ara kita dako nga buluhaton nga imuon.
nga kita may responsibilidad nga aton tatapon ang aton nga palibot. Nakita naton mga utod ang challenge sa aton palibot karon. Bangod sang industrialization, bangod sa mga advances sa mga technologies karon, bangod sang development, progress, nakita naton nga ini nga mga butang amo ini ang nagahalit sa aton nga palibot. The more nga ang tao nagaguba sang kalibutan, ang kalibutan mga kauturan, makita naton ang impact man sa aton nga kabuhi. Ang impact man sa aton ikaayong lawas. Sang nagligad nga gabi gintunan naton ang tubig kag bangod sini nga mga progress, ang tubig nga amo na ang nagasimbolo sa aton kabuhi, isa sa mga naapektuhan sang sining wala naton ginatatap nga aton nga palibot kag bangod sina damo sa aton ang nagabalatian. Kung ato matalupangdan mga kauturan, madamo sa mga bagay nga ara sa palibot naton nga nagahalit ini sa aton ikaayong lawas. Lantawa lang sa aton nga bangod sang aton nga comforts of life. Nagatugong kita sang gasolina. Pero ang gasolina, mga utod, may ara na siya nga lead to enhance its property. May ara na siya nga chemical nga lead. Pero mga kauturan, dumdumon ninyo, ang tao nga makahaklo sina, may ara ina siya nga hindi maayo nga epekto sa aton nga lawas. Amoy na gani nga kung nyo matalupangdan, bangod sina nga problema, naghimo sang resolusyon nga sa nagaproduce sa sini nga mga fuel, ini mga gasoline, ginakuha ini nga klase sang chemical nga ginahalo, amo na ang lead. No? So may ara na kita ginatawag nga lead-free gasoline. Now, sa population sang kalibutan karon, makita naton nagagrinutok na kita sa sini kalibutan. Makita naton mga utod ang challenge kung paano ma-address ang aton nga palibot bangod sang tuman kadamo nga population. Lantawa mga salakyan, a single automobile may emit what would be insignificant pollutants. No? Nga isa-isa lang ina. Ti karon kay kadamo-damo sang salakyan karon. Nga lagaw sa aton nga mga karsada. Kagamo ini ang naga-create mga kauturan sang pollution sa aton nga palibot. Bangod sini, ang kalibutan naga-predict nga sa 2050, pila na kita subong? 2020. 30 years from now, gina-project mga kauturan nga ang populasyon sang kalibutan mag-aabot sa halin sa 8 hasta sa 10.5 billion. So the effect of overpopulation depend on the ratio of population to sustainable resources. So bangod sina, makita naton ang dako nga challenge diri naga-include sang clean water, clean air, food, shelter, appropriate climatic conditions. So makita naton diri nga naga-create ini sang damo nga problema ang sobra nga populasyon sa sini nga kalibutan. Kag bangod sini mga utod, ang aton nga environment maapektuhan gid. Overpopulation often damages nation's economy. Nabala naton ina, ti anong pakaon mo sa mga tao ina, kon kulang ang supply, dako ang demand. So, bangod sini, ang mga tao nagapangita for their survival. They destroy the forest. They even harm animals in order for them to survive. Kag ang impact sini mga kauturan, of course, bangod sang damo na nga presensya sang carbon dioxide,
kulang ang sustenance sang oxygen bangod nga mga aton nga mga katamnan gina abusaran sa mga katawhan, amo diri naga-create sang damo nga problema sa aton. Sa bagay, mga utod, ang gobyerno sang China would allow couple to have only one child. Nga aman, kay bangod nga nagagutok na kita sa kalibutan nga ini. And we're happy gani nga sa aton sa Pilipinas, we are sa aton panahon karon ginaamat-amata naman naton nga pagamayon ang aton nga number of children, masami gani 2, 3 or wala na nagalima, talagsa ka lang kakita sang panimalay subong nga 5. Sa mga Pilipino daw naka-open naman ang mga Pilipino kon nga muna bangod sang sobra nga populasyon kag bangod sina nagataas ang demand, kulang ang supply. So isa pagid kahangkat nga aton makita diri sa agricultural nga aspect sa sining aton nga palibot mga kauturan. Kag bangod nga damo sa mga tao gusto nga mag-improve, gina-convert ang isa ka lugar from agricultural to industrial. Kag ang iban nagagamit sang hindi maayo nga mga chemicals, kag bangod sina kaapekto ini sa aton nga palibot. Nakita naton ina, ang pag-utod sa mga kakahuyan naton. And imagineon mo na sa isa ka kahoy, pila ka tuig ina magdalag ko. Kag magahulat ka pa pila ka tuig kung magtanom ikaw, agod nga maani naman nimo ina for how many decades. So nakita naton dira mga utod nga dako ang impact sini sa aton nga kalibutan. Ang aton kalibutan ginahilanat, bangod sini. Kag ang global warming nga aton nakita karon, nabatyagan karon, aton mga kauturan na experience bangod sa mga inang pagpag-utod sa mga katawhan sa mga kahoy kag pag-abusar sa aton nga palibot. Ang International Rice Research Institute sa Pilipinas naghimo sang survey kag ila natalupangdan mga kauturan nga sang 1981 ila natalupangdan nga may ara dako nga impact, nalugi ang tanan nga mga ila nga mga humay, nalugi ang mais, nalugi ang iban nga mga production nila, supply nga kinahanglanon sang basic commodities sa mga tao. So nakita naton nga dako ini nga hangkat mga kauturan. Bisan pa ang fossil fuels nga nakita naton sa iban nga mga lugar, Pero mga utod, may ara inaaman nga hindi maayo nga epekto sa aton nga palibot. Nuclear power works very well, but as we all know, that comes with some very dangerous risk. Nami man ni ang nuclear power, pero dumdumon naton may risgo ina sa aton palibot, mga utod. Nakita naton ina. Ang mga waste, ang aton nga mga basura, makita naton anywhere in our surroundings. Kag amo ini mga kauturan nga dapat bilang mga Kristohanon, we are responsible of segregating our waste, our basura. Kung may ara nga biodegradable, kag non-biodegradable, we have to separate that. Kung may ara iya nga pwede madunot, ibutang naton sa lugar nga madunot. Kag ang hindi madunot, kag pwede ina siya nga ma-recycle, i-recycle naton mga kauturan. Makwartahan pa naton ina. Kag amo ini ang challenge nga makita naton kay kita naga-advocate sa ginatawag nga plastic age karon,
Ari kita sa panahon nga nagagamit kita sang plastic, kag nakita naton kung ano ang effect sang plastic sa aton nga environment, mga kauturan. Industrial waste, nakita ninyo na? Grabe ang epekto sina sa aton mga katubigan, kag bisan pa ang aton mga kaisdaanan maapektuhan bangod sini. Nakita naton ina ang mga tao 1986 nagresulta ini sa Ukraine, no? Grabe ning hitabo, mga kauturan, nga nagresulta ini sang pagtaas sang thyroid and other cancers, no? Bangod sang radioactive isotopes leach into the water as a form of silent yet lethal pollution. Wala lang sila kabalo, pero lang tawa bala ang effects sa mga tao sa aton nga mga nagapuyo sa sining kalibutan, bangod man sa aton ginahimo sa aton nga palibot. Nakita naton ina kung daano ka lain, no? Kag bangod sini naapektuhan kita. Kag ang aton nga mga kabataan amugid ang mostly nga napektuhan sang population naton. 50% of Americans live in countries that have unhealthful level of either ozone or pesticide pollution. Nakita nato na, no? Napektuhan ang mga kabataan. The University of Southern California has studied residents in 12 communities within a 200-mile radius of Los Angeles, California. They have followed 3 groups of children within these communities and quite convincingly have shown interference with lung growth in those who live in more polluted atmospheric conditions. Kita nyo na? Mga kabataan, taya ang kaululuoy, bangod gusto kita sa mga improvements, gusto kita sang progress sa aton nga sa aton palibot. Kag bangod sina ang ulihi nga henerasyon sang kalibutan ang nagaantos. Remember the big issue years ago over the air quality in China during the Olympic Games. Amo ni, kung nyo matalupang danto, grabe mga kauturan ang epekto sang pollution. Sa bagay nga ang init, ang silak sang adlaw, mga kauturan, naapektuhan na bangod nga ti ang ozone layer sang aton nga kalibutan, naapektuhan bangod sang naguba ini, bangod sang pollution, kag ina naga-create man sang hindi maayo nga impact sa aton. Ang aton mga katamnan, ang aton palibot maapektuhan, bangod nga hindi naya kasulod ang ultraviolet rays nga kinahanglan sa pagtubo sa mga tanom, no? Kinahanglan sang makapromote sang photosynthesis. Nabala naton ina nga importante ang sunlight has a power in recycling water, evaporating of water. Amoy ni mga utod, sunshine helps create vitamin D sa aton nga lawas. So amoy ni nga kinanglano naton na exposure sa naton sa aton sa adlaw, no? Kag kun ikaw isa ka tawo nga may ara maitom nga panit, madugay sa imo ang pag-absorb sang ultraviolet rays. Kag madugay man nga mag-penetrate ini sa imo panit, sa bagay nga kinahanglan ka sa malawig nga exposure sa adlaw, no? Kung ikaw maputi, ti medyo laser man ang time nga kinahanglan mo nga ma-expose sa adlaw. Pero mga utod, ang punto diri, kinahanglan naton ini nga klase sang vitamin sa aton nga lawas. Actually, nagabulig ini ang sunlight nga ang aton nga liver makaproduce sang vitamin D. Na? So muna nga kinanglano naton ini mga kauturan. Kag bangod nga ang aton nga environment, ang aton nga ozone layer affected na, no? Madamo sa mga tao nga naga painit ang may ara man nga risk
kag isa sina ka ang risk mga utod amo ang skin cancer. So amo ni nga kabudlay kag very complicated na gid ang aton nga kalibutan nga aton ginistaran karon o aton man dugangan pagid ina sa mga tawo nga nagaabusar, no? Ang tobacco smoke, nabalaan naton nga may mga ginatos ina nga mga harmful nga chemicals. Kag of course, ang mga alcohol, may toxin man. May toxin. So amoy na nga, damo sang ang tanan nga mga ginaobra naton diri, may ara ini contribution kung ano nga klase sang kalibutan may ara kita sa aton panahon karon. Nabala naton mga utod nga ang maayong lawas isa ka regalo halin sa Dios. Kag ang best nga ma-maintain naton ini paagi man sa natural state of unpopulated and hygienic environment. Kinahanglan naton ang palibot nga malimpyo, ang hangin malimpyo, ang tubig malimpyo. Kag bangod sina, yari kita sa dilema nga kinahanglan, kita nga mga Kristohanon, mag-advocate kung paano ang aton nga palibot, mga utod, ma-maintain. Kag bangod sini, hindi lang sa amuna nga mga bagay. Tanan nga aspito sa aton kabuhi affected, no? May ara physical, intellectual, emotional, and spiritual dimension, kag ini mga kauturan, kinahanglan mabalansi naton, no? Ang environment naton sa sulod sa aton panimalay. How is it? Ang ara bala, ang anger, ang violence sa aton nga sulod sa aton panimalay nga nagaapekto man ini mga kauturan, amo nini ang nagapulyot man sa relationship sa sulod sa aton panimalay, no? Domestic violence, damo sa mga katawan ang naga-experience sini. Sa bagay, kinahanglanon naton nga ma-improve gid sa aton nga kabuhi ang ginatawag spiritual environment. Mas matahom nga ara Diyos ang aton panimalay. Our home should be calm, comforting, and supportive place. Values are taught and come from a basic of belief and trust. Amo ni tani ang aton panimalay. Ang environment naton sa sulod sa aton panimalay. Nga nami tani nga kung may ara nga matahom nga relasyon, may mga manami nga mga kinadlawanay, nami ang istoryahanay, amo ina mga utod ang environment nga manami sa sulod sa panimalay. Salmo 139:14 nagambal si Haring David, ginadayaw ko ikaw kay makatilingala gid ang paghimo mo sa akon, makatilingala ang imo mga binuhatan, kag naibaluan ko gid ina katahom mga kauturan nga aton makita diri nga ang mga binuhatan sang Dios katahom gid sa aton nga palibot. And we have to appreciate all this. Otherwise, kung naton ini ma-appreciar, abusaran naton ini mga utod, kag kita mismo nga naga-star sa sining kalibutan, amo man ang maapektuhan. Nevertheless, our bodies are not immortal. No? We need to be taken they need to be taken care of. Ang aton nga lawas, we are responsible also. So mo na gani nga kinahanglan mga utod ang ginatawag nga symbiotic relationship. Give and take. Kung gusto kita nga may ara kita maayo nga lawas, we have to take care of our environment, and then the environment will also give in return sa aton. Kung anong kinahanglanon naton sa aton nga palibot, ang aton palibot maga-sustain man sina sa aton. Especially mga kauturan sa hygiene, especially sa aton nga quality of air, quality of water nga aton nga gina-intake adlaw-adlaw. Ihatag sang aton nga environment once nga alilaan man naton ang aton nga palibot. Genesis 2:15 nagapahanumdom sa aton kung paano ang Dios
nagdisenyo nga ang aton una nga ginikanan dapat mag-start dito sa Hardin sang Eden kay ang iya tuyo agod nga mag-atipan sini. So, we have to take good care of our environment kay amo inagali ang isa sa mga katuyuan sang Dios kun nga ang butang kita niya diri sa sining kalibutan agod aton atipanon ang aton nga palibot. The earth nga aton ginaistaran karon. We are called by God to be stewards. Bala naton ina mga autot. Gintugyan ining kalibutan sa aton bilang Kristohanon dapat aton tatapon ini, no? Tatapon ini. Binuhatan 17:28 nagasiling kay tungod sa iya gahom nagakabuhi kita kag nagahulag. Kita nyo na? Kag bangod sini mga utod, may responsibilidad kita, no? Nga aton tatapon ini ang aton nya palibot kag as Christian, as people who should be concerned not just about ourselves but also our neighbors as well, we should do all that we can to ensure that none of us should have to face this environment threats to our basic well-being. Aton nga i-grab ang oportunidad bilang Kristohanon nga kita mangin ihimplo sa mga katawan nga sa palibot, nga kita mga kauturan, tawo nga nagakabalaka sa aton nga palibot. Hindi naton pagilugon ining mga ginahimo sang iban. No? Roma 1:25, anong ginimo nila diri? Ginabayluhan nila ang kabutigan, ang kamatuoran parte sa Dios, ginasimba nila kag ginaalagad ang mga tinuga sang Dios, kag indi ang manunuga nga dalayawon sa wala sing katapusan. Kita nyo na? So amo nangon ka isa nga ang tawo lain ang ila nga paglantaw, instead nga ang creator ang ila nga dayawon ang tagaan sang pribilehiyo nga sila amo ang mag-alagad kag makilala sa iya kay siya amo ang Dios nga nagtugas sang langit kag sang duta. Ang tinuga amo lang ilaya simbahon, no? Si Stephen Hawking naghambal, our only chance of long-term survival is not to remain lurking on planet Earth, but to spread out into space. Anong gusto nga balo ni Stephen Hawking ni? Siling niya, daw budlay na diri sa kalibutan, kaya ini nga mag-star kita, kinanglan guro nga mag-spread out kita into space. Anong gusto niya? Ma-star na kita to sa kahawaan. Pero mga utod, nabalaan naton nga bisan diin ka makanto sa sining kalibutan, magabot ang panahon nga ining kalibutan matapos gid ini, no? Kay ti nabalaan naton nga ang kalibutan nga ini umalagi lang, no? Pero samtang ari kita sa sining kalibutan, may responsibilidad kita nga aton tatapon ini nga kalibutan, mga kauturan. Suliton ko ang ginambal ni Apostol Pedro 3, ni Apostol Pedro sa kaduang Pedro 3:10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. No? Pero mga kauturan, dumdumo naton. Si Ginoong Hesus nga magakariliwat sa sini nga kalibutan, i-restore niya ini nga kalibutan. I-restore niya ini kalibutan into its original design sang pagtuga sang Ginoo sang una sa wala pa nahulog ang tao sa sala. Amo nang isa sa mga rason kung nga makari si Ginoong Hesus liwat sa sining kalibutan, agud nga himuon ini bag-ong langit kag bag-ong duta, kag niyan ang tanan nga ari dis kalibutan nga ini. Tanan nga mga pollution sa sining kalibutan, tanan nga mga kalainan nga ari na makita naton sa sining kalibutan will be eradicated, and then God will restore this and make this a new heaven and a new earth. Dano katahom mga kauturan nga amo ini ang aton pag-experiensyahan, looking forward for that day where God, where Jesus will come again
to restore everything that was lost during the creation in Eden. Kabay pa ang Ginoo magpakamayo sa aton. As Christian, we have responsibility. As Christian, we are stewards of our environment. We have to take good care of our environment while we are waiting for the soon coming of Jesus. Kabay pang Diyos magpakamaayo sa aton, ginaagda ko kamo sa isa ka pangamuyo, magaduko kita sa aton pagpangamuyo. Ginong Diyos karon nga gabi nagapasalamat kami nga amo na insindihan nga ang ini nga kalibutan o Diyos nga amon ginaistaran dapat amon tatapon as your people. Ginhatag mo sa amon ang responsibilidad nga amon tatapon ini, amon palanggaon kay inaga-apekto ini sa amon nga kabuhi, sa amon mayad nga lawas. The more nga may ara kami maayo nga environment, the more nga nami ang amon lawas. Kag the more nga ang amon environment unhealthy, polluted, dirty, the more man nga magabalatian kami. Subusa, kabay pangabuligan ninyo kami Ginoo, nga mangin responsable kami, nga mga imo mga inanak sa sinikalibutan, that we have to take good care of this environment. Bisan pa Ginoo nga nabalaan namon, nga magaabot ang tion, nga si Ginoong Hesus magabalik liwat sa siningaduta, agod nga bag-uhon ini, ang ini nga kalibutan, sa bag-ong langit kag bag-ong duta. Kabay pa Ginoo, nga ikaw magpakamaayo sa isa kag isa sa amon karon nga gabi. Salamat gid nga imo ginapamatian amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga utod, amon kamuliwat ginaagda sa masunod naton nga presentation. Buwas sa gabi magabalik kita sa aton nga pagpadayon kita sa aton nga pagtuon, kag kabay pa nga ang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan. We have to choose life and good health. Good night, everyone.